Okay, welcome back guys sa Nerbits Gaming. So ngayong araw guys, meron tayong tutorial. Tuturo ko sa inyo guys kung paano po kayo makapaglaro ng mga Switch games sa ating handheld console na naka-Windows. At syempre, bago tayo mag-start guys, kung naghahanap po kayo ng handheld console na may kasama ng game, so available sa ating guys, meron tayong Switch OLED, Steam Deck, Xbox Ally X, Legion Go. So kung interesado kayo guys mag-avail or mag-order, nagsiship po tayo nationwide pati international. So PM lang kayo guys sa ating Facebook page, Nerbits TV. So tara guys, gawin na natin. So ito guys yung mga files na kailangan natin. So first kailangan po natin ng emulator at yung ating Switch games. So pag i-download nyo guys yung ating file, so kung kailangan nyo po ng file is chat nyo lang po ako sa ating Facebook page, Nerbits TV, para po sa link. So, ayan po yung ating file po na download na. So, gawin po natin is, click po natin yung file, extract po natin, and extract all. Ayan. So, pag na-extract nyo na guys, lalabas po yung folder na yan. Sa loob niyan guys, meron po tayong firmware, prod keys, at yung ating Suyu na emulator. So, next po natin gagawin is, etong Suyu is extract din natin. Click tapos extract all. Ayan, so lalabas po yan guys. Tapos open yan. And then sa ilalim po, andun yung ating emulator. Ito guys, Suyu. So open nyo po yan, double click lang. Tapos click OK. So yan po yung pinaka-emulator natin. So next natin gagawin guys is balik muna tayo sa ating file. Minimize muna natin. Tapos balik po tayo dito sa ito, yung prod keys na yan. So extract din natin yan. Tapos guys, sa labas po yan, yung dalawang file na yan. Nakalagay, ayan, prod, tsaka yung title. So, yung dalawa na yan guys is copy natin. And then, balik po tayo sa ating Suyu na emulator. Balik tayo guys sa Suyu yan. Tapos, click nyo po yung file. And then, open Suyu folder. Tapos yan guys, hanapin nyo po yung keys. Ayan, keys. So, paste nyo lang po yan, dalawang file. So, ayan. So, okay na tayo. Meron na po tayong prod tsaka title keys. Next natin gagawin guys is ilalagay po natin yung firmware. So, minimize ulit natin yung ating Suyu. And then, click nyo guys yung tools. Tapos, install firmware. Pag may lumabas na ganyan guys, click OK nyo lang. Tapos, restart nyo lang po yung inyong Suyu kasi hindi pa nababasa yung ating keys. Restart lang po natin yung ating Suyu. Tapos, open lang po ulit natin. Para hindi nyo nahanapin guys, pwede po kayong gumawa ng shortcut. Ito yung Suyu, right click, tapos send to, and then desktop shortcut. Ayan, so meron po tayong shortcut, open natin. And then next guys is click na po natin yung tools ulit. Install firmware. Tapos, locate po natin yung file natin kanina, yung nasa Yuzu folder. So, sa akin kasi nasa documents. Tapos, ayan yung Yuzu. Open. Eto guys, click nyo yung folder na yan. Tapos, click select folder. Nalabas po yan, installing firmware, wait nyo lang po.
So, ayun, okay na po yun. Di bale, meron na po tayong keys tsaka firmware. So, yun naman po yung importante dito sa ating emulator. Next guys, ilagay na po natin yung ating games. So, sa games guys, kayo na po bahala maghanap kung saan kayo makakuha ng ating mga Switch games. So, for example ko guys, meron ako ditong folder. Ginawa ko siya ng folder yan, Switch games. So, meron ako dyan. Ayan, Mario Kart 8 tsaka Pokemon Legends. So, for example lang natin yan. So, make sure guys, yung mga mga Switch games nyo is nasa isang folder. Magkakasama siya dapat, ganyan. Okay, so balik na po tayo guys sa Suyu. Tapos guys, next is click nyo po ito yan. Double click to add a new folder to the game list. So, double click natin yan. And then, puntahan natin yung ating Switch game. So, sa akin, nasa Documents. Ayan, Switch Games. Tapos, Select Folder. So, ayan guys, lalabas na po yun ng automatic. So, gagawin naman natin ngayon guys is configure natin yung ating controls. So, para sa controls guys, click nyo po yung Emulation. Configure. Ayan, lalabas po yan. Tapos, click nyo po yung controls. Tapos yan guys, so sa input device. So sa input devices, di ba nakaano siya keyboard only. So gawin nating eto, Xbox One controller. Yan. So automatic guys, magki-keymap na yan. And then click OK lang. So ayun, nakasave na po yun. So next guys is i-try natin kung working yung ating game at yung ating mga controls is working din. So, pag i-open nyo yung game, guys, double click nyo lang po. So, ayan guys, starting yung ating game. Tapos, yung control Cs, try natin. Click LR. Okay, so working din siya, guys. Next, guys, para maging full screen siya, click nyo lang po yung view. And then, check nyo yung full screen. Ayan. So, try natin kung goods yung ating gameplay. So, pag feeling nyo guys, nakakaramdam kayo ng hiccups or pitik. So, punta lang tayo guys sa emulation. Tapos, configure. And then, punta po tayo sa graphics. And then, click advanced. Ayan. Tapos, punta tayo rito guys sa VRAM usage mode. So, gawin natin is, etong enable asynchronous. Check natin. Tsaka itong use fast GPU time hack. Check natin. And then dito guys sa automatic gawin yung 2 times. Tapos press OK. Try ulit natin. Okay, so ito guys, meron tayong 60 FPS. So kung nakakaramdam kayo guys nung kanina na may parang pitik or hiccup, so try nyo po yung settings na yon. So ayan guys, mas smooth na siya. Tapos ayan guys, mapansin nyo, stable na po siyang 60 FPS. So okay guys, goods naman yung ating Mario Kart. Next, try natin tong Pokemon Arceus. Okay, so ito guys, Pokemon Arceus, goods din. No issue sa graphics.
gameplay smooth din, tapos lock siya ng ano guys, nakalock siya ng 30 fps pero okay lang yon, sobrang playable po yan. Okay, so ganun lang kasimple guys kung paano magparan ng mga Switch games sa ating handheld console na naka-Windows. So kung interesado kayo guys mag-avail ng ating mga handheld console, PM lang po kayo guys sa ating Facebook page, Nerbits TV. Follow nyo na rin ako guys sa TikTok, at syempre huwag nyo kalimutan mag-subscribe sa ating YouTube channel. Thank you for watching guys, and happy gaming! Legend go performance solid. OG Rely speed is loaded. MSI Cloud